I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello, Universe, it's me again. Natatawa ako mga kababayan. Bakit? Agay! Agay! Alam mo ito si Rocky, ang yaya, ang sobrang yabang niya talaga. Ay di ba napabalita? Mag-apply daw kuno ng asylum sa Netherlands. Ay na Lordy, okay. Tapos ang daming balita tungkol sa kanya na hindi na po siya kasama sa isa sa mga legal counsel ni Canor. Agay, agay. Inatsapwera si Barney. Ano sabi guys dito Basahin ko po sa inyo. Sabi dyan mga kababayan, kala mo habang buhay na magiging maligalig ang buhay mo, harimaw. Alam nyo kasi mga kababayan, pag may ginawa kang anomalya or kasamaan or illegal na gawain, talagang parang yan parang linta na hindi mapakali. Pag hindi ibig sabihin parang kiti-kiti. Hindi mapakali. Ano sabi ng ABS-CBN? DFA says ready to disprove Rocky's claims on asylum plea. Hindi kayo naloka. Ano Barney? What happened? Akala mo dapat yan, inaasikaso mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Biro nyo kasi, ang issue dito mga kababayan, although alam nyo naman po lahat yun, diba, nagkaroon ng hearing sa Quadcom. Natuklasan, ang bank account niya is 125,000. Bakit ba lumubo ng 125 million? Agay, agay. Nung panahon ni Digong yan. Bakit kaya? Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., maraming mga anomalya sa Duterte administration. Ngayon lang natuklasan. Tulad yan si Mr. Lau at saka si dating Secretary DOH si Duque. Ay di ba? Mayroon silang kaso, graft and corruption. Di kayo naloka. Bakit? Kasi alam nyo, mahirap magtanggol sa isang politiko na kurakot. Lalo pag mamatay tao. Di ba? Tingnan nyo guys itong mga nagko-comment. Sabi dito, Ursula, Little Mermaid under under the sea. Naloko na. Agay, agay. Hoy Rookie, uli na diri sa Pinas, giabot ka na. Naka nila ni Mayor Go. Legal counsel of Pogo na naging instant millionaire. You see? Totoo yun. Hindi na natin ibabalangkas kung ano ba ang nagiging role ni Barney. Doon sa Quadcom lang, napanood nyo yun ito pa. The Dancing Rico Pogo, Queen Bao. Naloka na. Ito pa. Depressed agad, agay. Sabi dito, ang daming tumahimik ngayon. Dati talagang sobrang aangas. Asana yung si retired na nanghihikayat din na magkudita. Nahihimok ang AFP na mag-class. Bakit nawala bigla sila at tumahimik? Pati si Salsal Panilo at si Marco Beta na walang angas at Inday. Nakakamiss lang kasi agay. Nasasanay tayo talaga guys dito sa mga anay ng Pilipinas Kaya nga sabi nga ng iba, sino ba talaga ang nanggugulo ngayon? Di ba guys, ang kampo ni Duterte, tandaan po natin nang dahil kay Sara Duterte, yun ang umpisa. Nang dahil sa confidential fund, doon nag-umpisa ang gulo. Since pa naman din nung bago tumakbo sa pagkapangulo si Pangulong Marcos Jr., siniraan na siya ni Duterte, ni Digong. Yun pala, tuloy-tuloy ang paninira. Grabe.
Sige, iyak ka ng iyak para mapansin ka ng amo sa Netherlands at kunin ka niya. Hahaha, agay. Gobyerno pa din ang tatawa sa huli. Tama, tinutulig sa inyo ang Pangulo. Tapos ang pamahalaan. O ngayon, nga kayo, karma ang abutin ninyo. Yan ang hirap mga kababayan eh. 'Di ba? Kapwa mo Pilipino, mismo sila pa mismo ang sumira sa imahe ng bansang Pilipinas sa ibang bansa. Tingnan niyo nangyari sa Qatar. 'Di ba? Sinong kahihiya? 'Di ba? Mga Pilipino din. Siyempre, pag ganyan lagi ang ginagawa nila, matitigas ang ulo. Sasabihin ng ibang lahi, yung mga ibang Pilipino, pangit ang pag-uugali, no? 'Di ba? Kumakampi sila sa kriminal, kumakampi sila sa mga sa mga nangungurakot, sa tiwaling opisyal ng gobyerno. Parang ganoon sasabihin nila. But of course, guys, not at all naman. Only the toxic people like Dilis. Barney, go back to the Philippines ka na. Application pa lang, feeling approved na, wala na daw. Tago-tago, abogado pa talaga yan. Tigas ng ulo nito kasi. Ayaw pa kasi umuwi eh. Di ba pwedeng arestuhin yan ng mga pulisya doon sa Netherlands? Dapat siguro may reward na wanted si Harry Roque. Hindi natin po alam mga kababayan. Unless lang pag ang pamahalaan ng kumilos, maari siguro. No? Through Interpol yun guys correct me if I'm wrong. Malapit ka na, sumunod kay Kibuloy at Digong. Kaya nga, sinabi ko sa aking video, dahil sa paninira nyo sa pamahalaan, na hindi naman kayo inaway, lalo na si Pangulong Marcos Jr., hindi naman marunong rumisbak yan, hindi marunong umaway, tahimik lang na nagtatrabaho. Dahil sa ginagawa nyo, ang Diyos ang gumante. Nilalagay kayo kung saan kayo rapat na ilalagay. Kasi masama kayong tao eh. Diba? Ganun yun eh. Ika nga, matakot kayo sa karma. Ngayon, ang karma humahabol sa inyo. Iniisa-isa na kayo. Ganun lang yun eh. Harry Roque, mag-grant ang asylum request sa Netherlands sa April 1. Agay. At all costs, deny the Duterte enabler to get asylum in Netherlands. Cancel the passport ASAP. Sana, kalabanin nyo po ang ang pamahalaan. Ano po ang laban ninyo? Hindi nyo naman hawak ang bawat ahensya tulad ng DFA. Ay, sus Maria Josep. Ewan ko dun to sa mga ito. Yan yung mga ugali nila kasi. Namana nila kay Digong. Umaasta, akala mo pag-aari nila ang Pilipinas. Kaya yan, ang napala nyo. So yun guys, palagayan nyo kay Barney Roque. Agay. Ayan pag hindi kayo maniwala, i-research nyo. Hanapin nyo yung ABS-CBN News. Tingnan nyo din, basahin nyo. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Ito, sinishare ko lang sa inyo. Bye and babush. God bless Philippines.